It is easier than you think. Sa Tagalog, mas madali kaysa iyong isipin. No? So, letter A, go to the right person. No? Lumapit sa tamang tao. Yung mayamang ito, sabi niya, nung si Jesus Christ is continuing his journey toward Jerusalem kasi nga may nakaset na plano ng Diyos na pumunta sa Jerusalem. No? Para magturo about discipleship, yung kanyang nararating na crucifixion, pagpapako sa krus at kanyang resurrection. No? Alam natin yung mga disciple, tinatawag silang struggle student ni Jesus Christ. Bakit sila na-struggle? Kasi nga, pag nagtuturo si Christ, hindi nila lubos na maintindihan. No? Nahihirapan sila. Diba? Lalo pa ito, no? Nahihirapan yung mga estudyante ni Jesus Christ, yung mga disciple niya. Ito naman yung mga disciple. Lubos na nahihirapan. No? Maski rito sa church, pag dinidisciple mo, nahihirapan. Diba? Bisa naayos pa ng church. No? Mawawala. No? Mga ilang buwan lang, wala na. No? Wala ka ng disciple. No? Sabi rito, Jesus had told them that those who enter the kingdom of God must be like a little child. No? Kung babasahin po natin yung Marcos chapter 10, verse 13 to 16. No? Katulad daw, ipapasok sa karyan ng Panginoon, katulad daw ito ng mga maliliit na bata. No? Sabi, all must come to Jesus with nothing. No? Lahat ay dapat pumunta kay Jesus na wala. No? Wala, ibig sabihin nothing. Di ba yung bata, pag lalapit sa tatay, di ba walang-wala? Ano bang ugali ng bata pag lumalapit sa tatay o sa magulang? Hihingi. Bakit sila hihingi? Ay wala nga sila, di ba? Lalapit ba yung isang bata kung sa tatay kung wala siyang hihingin, di ba? Kasi nga wala sila. Dapat daw yung ganun din maging katulad tayo ng mga bata na lumalapit sa Panginoon kasi tayo ay wala. Nothing, no? At yun ay total dependence sa Panginoon, no? So no one can earn the kingdom, no? So yung requirement is pare-pareho lang, napakasimple, no? Ibig sabihin, katulad tayo na maging bata na umaasa sa Panginoon. Amen, no? Sa Panginoon, tama po yun, no? It is the easy way, no? Yun yung konteksto ng pagtuturo na itong tipong pag-aaralan, no? Una, go to the right person. Sabi ko, lumapit sa tamang tao. Narinig niya si Jesus na nagtuturo. At sa kanyang pagtuturo ni Jesus, na-impress siya. No? Kaya siya tumakbo at lumapit sa Panginoong Jesus. No? Hindi siya lumakat, kundi patakbon lumapit sa Panginoon. At gusto niya, o eager siya na makalapit sa Panginoon at makausap ang Panginoong Jesus. Kasi nga, mayroon pang pupunta ng Panginoon eh. Meron na silang nakaset na lakad at talagang hinabol niya ang Panginoong Jesus. Ibang klaseng tao ito, mayaman na, ikaw pa'y naghahapon. No? Kasi nga parang baka mawawalan siya ng opportunity o pagkakataon na makausap ang Panginoon. No? Kung saan yung teachings niya ay parang kakaiba sa mga narinig niya. No? Kung meron tayo narinig na turo, siyempre, excited tayo. Diba? Text, sabi niya, patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya, at nagtanong. Ibig sabihin, hindi lamang tapos siya lumapit, kundi magbigay siya respeto sa Panginoong Hesus at lumuhod sa Panginoon. Lumapit siya na mayroong pagpapakumbaba, yung lalaki ito, at siya ay mayaman, no? At lumapit siya sa tamang tao, si Jesus. No? Hindi siya lumapit sa disciple, kundi sa Panginoong Hesus. No? And Jesus will readily identify with the rich young ruler. No? At madali ang na-identify ng Panginoong Hesus. Dahil siya ay Diyos, alam niya kung sino yung lumalapit sa Kanya. Mas tayo, kung lalapit tayo sa Panginoon, kilala tayo ng Panginoong Hesus. Diba? Kung tayo ay mahina, kung tayo ba ay talagang nangangailangan sa Kanya, kilala tayo ng Panginoong Hesus. No? But he was about to ask this man to do was not unfamiliar to him. No? He had already left it behind for sake fervently, no? Though he was rich, for your sake, he became poor. Kahit mayaman Panginoong Hesus, dahil sa atin, naging mahirap siya, no? So that by his poverty, you might become rich, no? So sabi dito sa pangalawa, ask the right question. Yung tanong niya, sabi niya ito, mabuting guro, ano po ba ang dapat gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Pero sabi ng Panginoong Hesus, wala namang good kundi ang Diyos. So the Jews refer to God as good, no? But never spoke this way of one another except in a qualified sense. Ibig sabihin, tanging ang Diyos lang ay mabuti. Absolute sense of the word. No? Sabi niya, this response in verse 18, ano yung response sa verse 18? Sumagot sa Jesus, bakit mo tinatawag na mabuti? Diba? Walang mabuti, kundi ang
Diyos. Sabi rito, the rich young ruler was called by Jesus, and an extremely important question to ask him. This question was the most significant in the whole Bible for all of humanity. No? How do I get eternal life? No? In the Bible, the gift of the life of God is called eternal life. No? Entering the kingdom of God. No? Papagyan natin yung good mamaya. No? Sa Bible, yung gift ng life ay gift ng life ng Diyos ay yung tinatawag na eternal life, no? Verse 17, no? And entering the kingdom of God, kung tayo ay papasok sa kanan ng Diyos, kung tayo ay buhay na wala hanggan, ano yung kasama doon? Sa verse 23, sabi roon, napakahirap na bilang mayaman, no? Mayaman sa mga pinaghaharian, no? Yung question na ito, what must I do to have eternal life? Ito yung makabuluhang tanong sa Bible. Kung hindi kami, paano ko magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no? Sabi ko sa inyo, yung eternal life, hindi yan na-achieve, diba? Hindi yan napagtatrabahuhan. Kasi nga yung eternal life, ano yung eternal life? Ano yung buhay na walang hanggan? Yun ay regalo ng Diyos. No? Sa John chapter 1, verse 12, sabi nga dato po na lahat sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sinagot siya ni Jesus, yung ruler na ito, yung question, why do you call me good? Balikan natin. So, no one is good but one. Sino lang isang mabuti? Ang Diyos. Diba? So Jesus forced him to look to God for any hope of genuine goodness in eternal life. Yung rich young ruler na ito, kaya siya lumapit sa Panginoon kasi wala siya pagdududa sa standard ng kanyang buhay o sa standard ng buhay noon ng Panginoon ni Jesus ay ito lang, kaya siya lumapit, parang ito lang makatutugon dun sa salot na katanungan ng aking buhay. Mas ito ano yung dapat kong gawin, no? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Ito, basahin po natin, ha? Pakinggan niyo po mabuti. If Jesus is not God, then He, like the rest of humanity, kung si Jesus ay hindi siya Diyos, so wala siyang kakaiba sa atin, no? Katulad siya nating sinner, no? Is a sinner and therefore not good in the supreme sense. On the other hand, if He is God, sa kabilang bako naman, kung siya Diyos, it will be appropriate to call Him good. Napakalaga siya tawagin talaga mabuti. No? It will also be appropriate to worship Him. Ang mahalaga talaga siya ay dapat sambahin, sundin at i-obey. No? Sundin natin siya at sumunod tayo sa Kanya. No? So He challenged the young ruler to think clearly and choose his words carefully and challenge each of us should accept. Jesus does not wait for response. You know the commandments. Ano yung response sa Panginoon doon? Basahin natin doon sa verse 17 to 21, sabi niya, bakit mo tinatawag na mabuti? Wala mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. So parang niya, alam mo yung mga utos, no? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunyat, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Diba? Guro, sabi ng laki yan, lahat ko ngayon ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. So magilis siyang tinitigan ni Jesus sa sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo, humayo ka, ipagbili mo ang iyong arian at sumunod sa akin. Diba? Sinunod ko naman yan eh. Ano ba yung sinabi ni Jesus? Di ba 10 Commandments yun? No, love the Lord your God. Diba? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Diba? Yun yung challenge ng Panginoong Isus. So Jesus does not wait for response. You know the commandments, sabi, no? So sinabi ng Panginoong Isus yung last 6 commandments na naka-address sa human relationship with one another, no? Tingnan niyo, no? Yung naka-address yun sa human relationship, no? Sa bawat isa, no? Sabi niya, huwag kang mandaraya, no? Kasi nga, yung binigay ng Panginoong Isus doon ay yun lamang ay relationship mo sa mga tao, no? Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang mandalaya, di ba? Lahat yan, no? Sundin mo yung kalooban ng Panginoon, no? Which is revealed in His perfect, holy, moral law, no? Obey this in a good sense, no? In the same way, God is good and eternal life is yours. So sabi ng young girl, oo nga, kinet ko na nga yan, maliit pa ako, no? Inunod ko ang aking mga magulang. Hindi ako nagdadaya. No? Ibig sabihin, yung young girl doon talagang mabuti siya, mabait siya. At nung tinitigan siya ni Jesus Christ, talagang masaya ang Panginoong Isus. Okay, sinusunod natin yung commandments. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibig sabihin, wala ka ng ibang magiging Diyos dahil ang Diyos dapat yung maging number 1.